Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay mag-aaral tayo tungkol sa kapanahonan natin ngayon. At ito po ay na-prophesy na po. At ang prophecy po o ang propesya po ay talagang magaganap. At nakikita na po natin sa ating kapanahonan na unti-unti na po nagaganap ang propesya noon. Kaya nga, basahin natin itong nakasaad sa Revelation o Pahayag, chapter 11, verse 9, sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Kung inyo pong susuriin, nakasaad po rito sa salita ng Panginoon, yung dalawa pong bangkay ng saksi ay mapapanood ng iba't ibang lahi. Iba't ibang wika at iba't ibang mga bansa. Matutunghayan, ibig sabihin makikita po. So hindi lamang po ito sa Jerusalem makikita, kundi sa buong mundo. So, pag-aralan mo natin mabuti kung ano man ang ipinapahayag ng salitang ito. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoong Diyos amang nasa langit. Tuloy ka namin pinasasalamatan na maghahayag sa amin ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu Santo ang siyang magpaunawa at magbigay ng revelation sa iyong salita, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami na maunawaan po ng bawat manunood at makikinig ng iyong salita. At pag-aaralan po namin ang tungkol sa propesya na nangyayari na po ngayon sa aming kapanahunan sapagkat ito po ang iyong sinabi sa mga huling araw. Ito po ang magaganap. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So, ang propesya po ay talagang nakatakda po ito at talagang mangyayari po. Kaya yung ating nakikita ngayon sa ating kapaligiran o panahunan, ito po ay unti-unti nang nagaganap. Ang katotohanan po, nangyayari na po. Kung sasabihin dito sa sinasabi ng salita ng Panginoon, sa loob ng 3 araw at kalahati, 3 days and a half, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi. So, ibig sabihin, lahat ng lahi sa buong mundo mapapanood. Lipi, wika, iba't ibang wika, at iba't ibang mga bansa. Ito ay mapapanood, makikita ng dalawang mata ng sangkatauhan. Yung dalawang saksi ng namatay o yung bangkay ng dalawang saksi sa mga huling araw. So bakit po makikita po ito? Ipinahayag po sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa ating kapanahunan, kung inyong makikita o inyong mapag-aaralan, lahat po ay lantad na po. Sa ano paraan? Through satellite. Satellite, internet, through FB. Kaya nga marami pong nalalaman ang lahat ng tao. No? Kapag bukas ka ng FB, makikita mo na through YouTube at mga media TV. So, yung sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita sa Revelation chapter 11 verse 9, makikita ng iba't ibang lipi, iba't ibang lahi, iba't ibang wika ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Nakita niyo po, lumabas ang satellite internet ngayon. Kaya nga lahat ng mga tao makikita yung dalawang saksi na yan through internet. Kaya nga wala pong makapagdi-deny na hindi po nakita.
Kung inyong nakikita, mapag-aaralan ngayon, kahit sa mga kabundukan po, meron na pong mga internet signal o talagang sa panahon natin ngayon, sinasanay na po matanda, bata na gumamit ng cellphone. Kaya wala na po tayong maitadahilan na ang salita ng Panginoon ay hindi nagaganap. Makikita talaga yan, yung dalawang saksi. Susunod po natin itong Mateo, yung natala sa Mateo chapter 24 verse 14. Unti-unti na pong nangyayari po ang mga propesiya sa ating kapanahunan. Lahat po ay nakakaalam na po ng paggamit ng cellphone o anumang mga gadget na yan. Alam na po ng lahat, matanda, bata, wala na pong magsasabi na inosente ang bawat isa. So Mateo chapter 24 verse 14. Basahin po natin ang nakasaad. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, sapagkat darating ang wakas. Ayan ba po ang isang katibayan na ang propesiya po ay nangyayari na. Ngayon, sa ating panahon, ang pangangaral tungkol sa Bible, napakarami na po sa iba't ibang bansa, ibang lahi, ibang lipi, ibang wika, na ihahayag na ang salita ng Panginoon. Ipinangangaral na. Through cellphone, makikita mo rin ang salita ng Panginoong Diyos. Makakapanood ka ng mga nagpipreach about gospel. Kaya hindi po pwedeng sasabihin natin, hindi pa naipangangaral. Ibig sabihin, naipangangaral na sa buong mundo ang salita ng Diyos. Kaya nga ngayon, through internet, through cellphone, through media, lantaran na po ang paghahayag ng salita ng Panginoon. At ano pong sinasabi? Saka darating ang wakas. Kaya nga malapit na po, nasa mga huling araw na tayo ngayon. Huli ng araw, kapatid. Ito po'y ipinahayag ko po upang sa ganun, hindi niyo po kami masisi, hindi niyo ako masisi na hindi ipinahayag ito. Na ipangangaral na po. Cellphone, gadgets, through television, lahat po. Wala na pong lihim. Nakakaabot na ang salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundong ito. Wala pong magsasabi na hindi ko alam yan, hindi ko napakinggan yan. Hayagan na po ang internet. Napakarami pong nangangaral sa buong mundo, iba't ibang lahi, iba't ibang wika. Ang salita ng Panginoong Diyos ay naihahayag. Kaya nga wala pong makapagdi-deny, hindi ko po narinig yan, hindi sinabi sa akin yan. No, naipangangaral na po. At ang sabi rito, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mateo chapter 24 verse 13. Kaya nga ang mga tao, natatandaan niyo po ang nangyari po noong lockdown. Lahat po ng tao naging pamilyar na po sa paghawak ng cellphone. Naging busy. Kaya nga napaka-in-demand na po ng cellphone ngayon dahil marami na pong natuto. Kaya yung pangangaral sa salita ng Panginoon, buksan mo lang ang cellphone mo, makikita mo na meron pong nangangaral ng salita ng Panginoon through internet.
Kahit ano pang wika, po pwede mo malaman. Meron na pong translation ang Google na ginaganap. Di po ba? Lahat ng wika, pwede nang i-translate ngayon. Ito po yung ginagawa ng kaaway, no? Na maimulat ang lahat ng tao sa iba't ibang wika upang sa ganon maintindihan ang lahat. Pero yung nagtatayo ng Tower of Babel, ano pong nangyari po doon? Di ba dahil sa kanilang pagmamataas, gusto nilang abutin ng Panginoon, kaya gusto nilang mataas yung Tower of Babel na yan. Pero ano pong ginawa? Winasak na Panginoon at pinagkalat-kalat po sila at nagkaroon po ng iba't ibang wika. So ngayon po, ito sa panahong ito, yung iba't ibang wikaya, inata-translate na po yan at nalalaman po ng lahat ng tao. Talagang nasa huling mga araw na po tayo. Lockdown, matanda, bata, halos lahat sila may hawak na cellphone. Sabay-sabay, nagte-text, kung ano-ano ginagawa nilang sa kanilang mga cellphone, nanonood ng basta alam na nilang gumamit ng cellphone. Wala na pong inosente ngayon sa gadget. Tingnan niyo po, yung lockdown. Lockdown, hindi lang nangyari sa Pilipinas. Nangyari po yan sa buong mundo. Kung inyong makikita, kaya palang kontrolin ito ng iilang mga tao, ang buong mundo. Nakita niyo po, noong nagkaroon ng pandemic, buong mundo nag-lockdown. So sino po ang nag-control? Ibig sabihin, hawak po ito ng leader na kung saan pwede niyang kontrolin ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao, pati mga bilihin, pwede niyang kontrolin. Katulad ngayon, ano po sabi ng World Health Organization, no? Noong kasagsagan ng pandemic, lockdown lahat, lockdown, pati airport. Bagsak ang ekonomiya ng bawat bansa. At isa pa ang nangyayari ngayon, kung inyong makikita, kung inyong mababatid, no? Nagkaroon po ng mandatory. Kailangan magsuot ka ng face mask. Kailangan magsuot ka ng face shield. At kinakailangan na magkaroon ng social distancing na 2 meter o 1 meter. Ibig sabihin, unti-unti nilang pinaglalayo ang mga tao. Kahit na pamilya, hindi nyo pa napapansin, pinaglalayo ng mandatory na ito ang bawat pamilya. Minsan kami napanood ako, mag-ama na yan, nagpunta sa PhilHealth, nagpapagamot. Ano po ang ginawa nung tao doon sa PhilHealth? Ay isa-isa lang po, bawal pumasok kahit nakamag-anak. So ang pumasok lang yung ama, naiwan yung anak sa labas. Ganyan po ang mandatory ngayon, pinaghihiwa-hiwalay na po. Kahit na kamag-anak mo, kapamilya mo, unti-unti na pong sinasanay ang bawat tao. Yan po ang nangyari sa lockdown. Kaya nga ngayon, mga kapatid, nasa huling mga araw na po tayo. Kaya nga tayo ay magbantay, maging matatag, mag-ingat, magpuyat, mag-aral ng salita ng Panginoon, manalangin na patatagin tayo ng ating Panginoon. So nakontrol nila ang tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pandemic, lockdown. Samantalang ito nga COVID-19 is not a natural disease. Ito po ay man-made. Kasi po, bakit po man-made? Hindi sila makagawa ng antibiotic na pangontra dito. Samantalang kung
natural disease o ito ay normal lang na sakit, nakakagawa sila ng gamot. Pero ito, hindi. Hanggang ngayon, hindi pa po perfect yung ginawa nilang mga bakuna. Kaya nga, mahirap po na magtiwala. Marami na po kumalat na nagrereklamo tungkol sa mga vaccine na ito. So, siguro malalaman natin yung mga nagpabaksin na first stage daw po, meron pa second stage, meron pa third stage. Malalaman natin kung ano magiging resulta in a few days or few months. Malalaman natin kung ano magiging effects sa buhay nila. Kaya manalangin po tayong mabuti. Nalangin tayong bigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang ating dakilang manggagamot. So lockdown, ibig sabihin, na control ng leader o ng iisang leader ang buong mundo. Lahat po, nandoon sa loob ng kanilang bahay. Bawal lumabas. Bawal gumamit ng magagarang sasakyan. Bawal mamasyal. Bawal bumili. Lahat, lockdown. Walang nakakalabas. Kung inyong pag-iisipin o pag-aaralan, yung lockdown na yan is isa sa pamamaraan na ginawa nila upang sa ganon makita nila kung paano ko kontrolin ang mga tao sa buong mundo. At yung satellite na yan o yung internet na yan, nakikita nyo ngayon, unti-unti na pong nagyayari. Katulad ngayon, itong babasahin ko sa inyo ay nagaganap na rin ngayon. Kitang-kita natin ang katibayan na nangyayari po ito. Basahin natin sa Revelation chapter 13 verse 17. Ito po, kita-kita, nagaganap na po ito. Tararanasan natin ngayon ito. 13 verse 17. Ano po ang nakasaad dito? At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyo. Kailangan dito ang talino. Tingnan po natin. Itong tatak na ito, o itong, tingnan nyo, itong, pag bumibili ka, o bumibili tayo, o pupunta tayo sa mga market o shop, sa lahat ng tindahan, alam niyo po yung ginawa nila nga, ano man tawag doon, QR code. Kapag ka wala kang naipakita noon, hindi ka po pwede pumasok ng hospital, clinic, supermarket, tindahan. Hindi ka po pwedeng bumili. Mandatory po yun. Kailangan meron kang ipakikita na QR na tinatawag sa cellphone mo. Hindi lang picture. Kinakailangan live na sa internet para sila ay maniwala. Kasi nga, minsan pumunta kami ni Ate Flor, Doktora Flor, sa mga clinic. Abay, hinahanapan siya noon. Kaya wala siya maipakita live dahil walang internet. So, ibig sabihin, kahit picture, ayaw nila maniwala. Gusto nila live through internet, yung QR code. At kahit sa tindahan, bibili ka ng isang bagay, pakikita mo yun. Sa cellphone mo, dala-dala mo. Kapag hindi ka nagpakita noon, hindi ka makakabili. Maliwanag ang sabi ng salita ng Panginoon dito. At walang maaaring magbili o bumili maliban sa may tatak. Yung QR code na yan, tatak na sa iyo yan. So alam na ng organization, yung QR code mo, ikaw yun. So ibig sabihin, yun ang iyong tanda o tatak para ikay makabili. Nakita niyo po? Kaya yung nangyayari po na propesya o sinabi ng salita ng Panginoon is nagaganap na. QR code, at meron pa pong barcode, at meron pa pong microchip na tinatawag. Kapag wala kang naipakita na mga code na ganito, hindi ka makakabili. O hindi ka makapagbebenta kung may negosyo ka.
Natutupad na po ang salita ng Panginoon. Unti-unti na. Kaya nga itong salita ng Panginoon o propesiya niya na tinatawag at wala maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas. Bakit po nangyayari ito ngayon? Unti-unti na kinukondisyon ang mind ng bawat tao sa buong mundo through QR code, barcode, microchip na malapit na pong itatak talaga sa tao. Pag nakondisyon na ang mind, sanay na ang mga tao sa ganitong pamamaraan, madali nang matatakan ng pangalan ng halimaw na 666. Kasi po, unang-una, they are very strict. Tinitingnan nila yung QR code mo. Kapag wala kang QR code, hindi ka makakapasok ng market, hindi ka makakabili. Next time na gagawin ng kaaway, alam niyo po ba, itatatak na mismo yung tatak ng halimaw sa iyong katawan. Kasi hindi mo nahahawak ang cellphone Kaya sa katawan na ilalagay. Pag nailagay na sa katawan, ibig sabihin, naka-record na ang lahat ng yung mga bagay na ipakikita mo lang yung kita nyo, pag ano ba tawag doon sa ano na yun? I-check ng mainit, kung mainit ka. Temperature. Thermometer. Temperature o thermometer, di ba? Inaano ka sa noo o kaya sa kamay mo. Ganon din ang pamamaraan ng pagtatak ng kaaway sa noo o sa iyong kamay. Nakita niyo po? Nakikita niyo po yung nangyayari? Ang bilis ng mga pangyayari sa panahon nating ito. Kaya nga nasa huling mga araw na po tayo, mga kapatid. Hindi natin alam. Baka next year, unti-unti na po. Kasi po yung vaccine talagang mandatory, pinapa-implement po yan. Kinakailangan lahat po ay maturukan ng vaccine. Kapag wala kang vaccine, record na ikaw ay naturukan, hindi ka makakapunta kung saan-saan. Yan po ang pamamaraan ng kaaway sa mga huling araw. Nararanasan na natin, nasasaksihan na po natin ang kaganapan ng propesiya. Next, 2 Timothy chapter 3 verse 4. Yan, buong mundo po. QR code na yan, talagang mandatory po sa buong mundo. Dito lang sa Saudi, mandatory na yan. Sa ibang bansa, ganun din. Pag wala ka niyan, hindi ka talaga makakabili. Kaya nga nakakatakot. Ang dami na pong kailangan sundin na protocol mandatory. Katulad na lang sa Pilipinas, kapag hindi ka sumusunod sa protocol, hindi ka makakauwi ng bahay. Di ba? Nakabakasyon, punta ka, bakasyon ka sa Pilipinas. Pag wala kang sinunod na mga requirement, mandatory ng hinihingi nila, hindi ka makakauwi ng Pilipinas o hindi ka makakauwi ng iyong bahay. 14 days ka maka-quarantine. Hindi ka naman po pwedeng lumabas. Hindi mo sasabing, no, it's my choice. Free will, kinakailangan ayaw ko. No. Mandatory, susunod ka. Kapag hindi ka sumunod, talagang meron kang penalty. You see? Napapasunod na nila ang tao. Wala nang free will ngayon. Balang araw, yuyuko na sa kaaway ang maraming tao. Dahil nasanay na mindset na po ang kanilang isipan. Kaya lahat ng mga Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, maging matalino.
Tandaan niyo po yan. So sabi po rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 4. Yan. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang huling mga araw. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Labis-labis na kahirapan po ang naranasan ng halos lahat ng tao sa mundo. Lahat ng mga bansa. Bakit po? Sapagkat wala pong trabaho ang marami. Wala pong kumpanya o factory na normal na nagpapagawa ngayon. Unti-unti lang. Kaya yung production ng pagkain talagang pahirap. Sa mga huling araw, nakita niyo po, ito yung mga huling araw. Marami po talaga ang naghihirap ngayon. Naghihirap, nagsasarang mga negosyo, bumabagsak ng mga kumpanya, maraming walang trabaho, maraming nagugutom. Huling araw ang sabi sa aklat ng 2 Timoteo. Verse 2, ang mga tayo magiging makasarili. Makasarili. Yan. Ang iniisip nila, itabi ko muna to. Ako muna. Kaya nga nung lockdown, naranasan namin. Maraming naging makasarili. Samantalang iba, normal naman na merong sweldo. Kami walang sweldo. Makasarili sila hindi sila nag-share. Baka mayroon kayo. Ganito kuya. Ate, baka wala kayong pagkain dyan. Ito para sa inyo. Hindi Makasarili. Gahaman sa salapi. Wala man lang nag-contribute, katulad ng nangyari nga sa sasakyan namin, ang nagbigay lamang yung taga-Canada pa na Kuya Joseph. Kung hindi nabigay, praise the Lord sa buhay niya. Kuya Joseph! Ano ba apelyido ng Joseph? Cabrera! Maraming salamat sa iyong ibinigay na donation na 1,000 reals sa pagpapagawa ng bumper ng sasakyan ng gawain. God bless you and your family. Ikaw lamang ang tanging nakaisip. At gayon din kay Kuya Jomar na tumulong sa paggawa, Kuya Yuli. At anyway, sabi nga, magiging gahaman sa salapi, yung mga ibang merong normal na sahod, masahod na maayos, hindi man lang po nakaisip mag-contribute. Anyway, yan po yung nakasaad sa Bible. Gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang. So, minsan napabalitaan ko, napapanood ko po sa isang istasyon na yung mga anak lumalaban sa mga magulang, dinidemanda yung mga magulang, kung ano ang ginagawang. At samantalang kung hindi dahil sa magulang, hindi naman sila mabubuhay sa mundong ito. Hindi rereklamo kay ganito. Talaga marami magiging suwail. Walang mga utang na loob At tinitingnan nila sarili lang nila. Mga anak na walang utang na loob. Makasarili. Kung hindi nabigyan ng magandang aral, di na pag-aral, dahil siyempre naghihirap yung mga magulang, hindi sisisihin pa mga magulang Di ba ako pinag-aral? Ganyan pa lalabanan pa Walang utang na loob, paano sila buhay, paano sila lumaki, paano sila nag-edad ng ganyan. Kung ang mga magulang ay masama, dapat iniisip na lang, hindi ko na lang kaya buhay nito. O pindutin na lang yung ilong mo para hindi ka makahinga. Hindi. Hinayaan na magulang na mabuhay ka. Sapagkat mahal ka ng mga magulang. Hindi. Pag lumaki ka na may mga
malakas na yung buto mo lumalabang ka na sa mga magulang mo. Kahit hindi ka nabigyan ng magandang aral niyan, hindi ka napag-aral, dapat utang na loob. Nabuhay ka. Ayan, suwain sa magulang, walang utang na loob. At lapastangan sa Diyos. Dahil sinisisi nila yung kanilang mga magulang, pati Diyos, sinisisi na rin nila. Bakit mo binigyan ako ng ganitong mga magulang? Walang ginawa sa buhay. Tingnan nyo. Yan po. Nangyayari po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 3. Bukod dito, magiging malupit sila. Walang habag. Magiging malupit. Yes. Sa isang istasyon, nakikita ko, mga magulang pinakukulong ng anak. Grabe. Hindi na lang nila hayaan. Kung nagkamali yung mga magulang, ano magagawa mo nagkamali? Dapat baguhin mo na lang yung sarili mo. Huwag mong tularan mga magulang mo. Hindi yung irereklamo mo, baka tapos pakukulong mo pa, nakagawa lang ng mali. Bakit? Ikaw ba hindi nagkakamali? Tandaan ninyo, ang mga nagmamahal sa magulang, ang sabi sa Ten Commandments, mahalin mo ang iyong mga magulang. Di ba? Para lumawig ang iyong buhay. Kaya wala naman sinabi doon na mahalin mo ang magulang mo kapag ka mabuti sila sa'yo. Wala. Wala naman description na gano'n. Ibig sabihin, kahit ano pa man, magulang mo pa rin yan. Mahalin mo. So, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri. No? Sinisiraan yung mga kung sino-sino, kapatid, magulang, kapwa, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi na po nakakakilala ng mabuti yung mga ganyang tao. Lalo sa panahon natin, itong pandemic na ito, marami na po ang namumuhi sa mabuti. Lalo na ngayon, no? Yung mga naghihirap, yung walang makain, bagamat sinisisi nila ang gobyerno o mga sinisisi nila ang Diyos. Bakit nangyari ito? Yan, mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil. Yan katulad yung napapanood namin sa isang istasyon. Dami nagre-reklamo, yung mga asawang nagtataksil dahil walang pera si ganito, si ganyan. Kaya nagtataksil, no? Naghahanap ng mapera. Yan po ang nangyayari ngayon. Maraming taksil. Hindi lamang po yan ang isang taksil, kung hindi taksil din sa pakikipagkaibigan, sa mga dati nilang mga amo o taksil. Marami po pa mga taksil na description. Sila magiging palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila ay magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Yung marami pong naglilitawan ngayon na ng mga kunwari, sila ay servant of God, sila ay naglilingkod sa Diyos, at nangangaral ng salita ng Panginoon. No? Ito nga, lately, napanood ko, mga pastor, mga pare, mga madre, member pala ng National People's Army, NPA, CCP at saka NDF, member pala. Tingnan ninyo, totoo ang salita ng Panginoon. Magkukunwari sila ay lingkod ng Diyos. Pero member ng mga NPA. So ang prophecy po ay talagang mangyayari at magaganap. At ang prophecy po na nakatala sa Revelation chapter 11 to 9, ito po ay masasaksiyan ng mga tao
Sasabihin ng mga tao, layo-layo ng Israel eh. Paano na makikita yan? Milya-milya layo. No. Lahat makikita po. On what way? Makikita po ito through internet, through your cellphone, through your gadget, through media, through television. Makikita po ng lahat. Sabay-sabay pong makikita ng lahat. Itong dalawang saksi na namatay. 3 days and a half bago po ito ililibing o mawala. So, bakit po 3 days and a half? Kasi po, 3 days and a half, talagang iba't iba po kasi ang kapanahunan sa bawat mundo. Katulad sa Middle East, advance po ng 5 hours o 6 hours sa Pilipinas. Hindi po sabay-sabay. Kaya 3 days, dahil kinakailangan lahat po makapanood. Sa Amerika yata, ngayon po ay gabi. Hindi ko lang alam, no? Pero sabi, gabi. No? Hindi po sabay-sabay ang panahon. Kaya 3 days po ang ibinigay. 3 days and a half ang ibinigay sa Bible. Makikita po ng dalawang mata through internet. Kahit mga bata po makikita po ito kasi sanay na po sila humawak ng gadget o cellphone. At yung salita ng Panginoon na natala din po, ipangangaral po ito sa lahat ng bansa. Natutupad na po ang propesiya ng Panginoon. Lahat po ng nabanggit ko ng mga talata, ito po ay nakikita na natin, nangyayari na. Ito na lamang po ang isa sa huling masasaksihan ng lahat ng tao. Ang pagtatayo ng Third Temple sa Jerusalem. At ito'y nasisimulan na po kapag ito po ay nangyari na. Mga kapatid, makikita natin bababa ang Panginoon. Kaya wag na po nating aksayahin ang ating mga araw sa kung ano-anong mga ginagawa natin sa mga busy kapamaraanan at nawawala na po tayo sa ating focus sa Panginoon. Nawawala na po tayo sa ating mainit na pananampalataya dati. Hindi na po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi na po tayo nakakapag-pray sa Kanya. Kapatid, ang lahat ng mga bagay na yan ay hindi po madadala sa langit. Maski kapag ikaw ay namatay na, wala kang madadala kahit anuman. Tingnan niyo po yung nangyari kay Eli Soriano. Marami siyang pera, isa yata siya sa isa sa apat na pinakamayaman na Minister of God. Ang una po ay Katoliko, ikalawa ay Iglesia ni Cristo, ikatlo ay si Kibuloy, ikaapat ay si Eli Soriano daw yata. I'm not sure about it, but based on the record, meron po siyang mansion na meron po siya, base sa napag-aralan namin noon, meron po siyang $70 million po sa kanyang account. You see, napakalaki ng kanyang kayamanan. Bukod po sa mga luxury car o mga mansion niya, napakalaki ng pera. Pero ilang araw lamang namatay po siya, di ba? So saan po na mapupunta yung kanyang kayamanan? Bagamat may naitulong siya sa ibang mga tao, pero siguro yung mga barya-barya. Kasi kung ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, bakit ka magkakamal ng ganung kalaking kayamanan na alam mo namang hindi madadala sa heaven? Di itulong mo ng itulong, magtira ka lang. Pero nakakalungkot isipin, yung mga ibang minister ng
nag-aaral ng salita ng Panginoon, mas mayayaman kaysa mga member. Maraming member ang nag-iikahos. Anyway, yun nga ang ating pinag-aralan, ang propesiya ng Panginoon na sinabi niya noon sa Mateo, na ang lahat ng nangyayari sa araw na ito, sa ating kapanahunan, ay nagaganap na. Nararanasan na natin. Wala na tayo idadahilan. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon na natala doon sa kanyang aklat sa Mateo, sa mga huling araw, ay pangangaral ng salita ng Panginoon. Yes, nagaganap na po. Malapit na siyang bumalik. Nasa huling araw na tayo. At yung Revelation, chapter 13, verse 17, walang makabibili at walang magbibili kapag wala kang tatak. Ang sinasabi ko, QR code. Hindi ka talaga makakapasok, hindi ka na papapasukin, titignan muna nila yun. Walang palakasan system. Kaya yan po, siniset na ng kaaway ang lahat ng tao sa mundo. Maging matalino po tayo, mga kapatid. Ngayon, sa susunod po, duduktukan natin ang pag-aaral na ito at dalangin ko na mayroon po kayong natutunan at lagi po tayong manalangin na maging matibay sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Tulungan tayo na makaligtas sa mundong ito. At lalong-lalo na sa mga mangyayari pa na magaganap sa ating kapaligiran. Bigyan tayo ng kalakasan na hindi po bibitiw sa pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagahari noon, ngayon at magpakailanman.